Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 1 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2011. Lahat ng mga tauhan at mga kasamahan ni Ned ay pinapatay ng batang hari. Pero sa tulong ng sparring teacher ni Arya, pinatakas nito ang batang babae. Ngunit nahuli nila si Sansa. Binisita ni Council Varys si Ned sa dungeon. At sinisi siya nito bakit humantong sa ganito ang lahat. Dahil umano sa pagiging maawain niya kaya namatay si King Robert. Kung hindi dahil sa awa niya sa mag-inang Rhaena at Joffrey sana nakulong na ang mga ito at buhay pa ang hari. Bago siya tinalikuran ng council, tinanong niya kung saan ito pumapanig. Sagot nitong sa kaharian umano ito loyal at hindi kanino man. Balik sa wall, natagpuan na nila ang bangkay ng dalawang Night's Watch. Pero hindi nila nakita ang katawan ng uncle ni Jon na si Benjen. Sabi ni Jon na mukhang matagal nang patay ang mga ito pero sagot ni Sam na wala pang amoy kaya bago lang umano itong namatay. Nagsuggest si Jon na sunugin ang mga ito pero ayaw ng commander dahil ay pa-examine daw muna kaya pinasok nila ang mga bangkay sa loob. Ngunit ang hindi nila alam, biktima pala ang dalawa ng tinatawag nilang Nightwalkers. Ang mga halimaw na kinakatakutan ng buong kaharian. Isa ito sa mga dahilan bakit pinatayo ng mga ninuno nila ang napakataas na pader na binabantayan ng mga Night's Watch Army. Kaya ng gabing iyon, nalaman nila na may mga Nightwalkers pang natira sa labas ng pader. At sa tulong ng direwolf ni Jon na si Ghost, naagapan niya ang pag-atake ng dalawang bangkay na nahawaan na pala ng mga Nightwalkers. At nailigtas ni Jon ang commander. Nakarating na rin sa wall ang pagkamatay ni King Robert. Sunod nito ay nalaman din ni Jon na nakakulong ang kanyang ama dahil isa umano itong traidor dahil ayaw nitong ibigay ang trono kay Joffrey. Gusto sanang umalis ng binata pero pinagsabihan siya ng commander na isa na siyang Night Watch. Tapos na siyang nanumpa na ang wall na ang kanyang bagong tahanan. Balik sa King's Landing, hindi makapaniwala si Sansa sa mga akusasyon nila sa kanyang ama. Hindi umano ito magagawa ni Ned. Pero walang saysay ang mga sinasabi niya sa Rhaena. Inutusan siya nitong sulatan ng kapatid na si Robb para ipaalam ang nangyari sa ama at pumunta sa King's Landing para lumuhad sa bagong hari. Dagdag ni Cersei na kahit traidor ang pamilya niya, matutuloy pa rin umano ang kasal nila ni Joffrey. Nakarating na kay Robb ang balita sa King's Landing. At ang utos ng bagong hari na manumpa ang Winterfell ng kanilang loyalty. Ngunit iba ang plano ni Robb, kaya pinahanda nito ang lahat ng kasundaluhan para i-rescue ang kanilang ama. Habang nasa Eyrie pa si Catelyn, nanghingi siya ng suporta sa kapatid na si Lysa. Pero ayaw nitong makialam sa digmaan ng Starks at Lannisters. Wala umano itong ipapadalang kasundaluhan ng Vale para tumulong sa kanila. Kaya walang nagawa si Catelyn kundi umalis sa poder ng kapatid at salubungin ang army ng anak. Samantala, nakatagpo ni Tyrion at Bronn ang mga local rebels ng Eyrie. At para hindi mapatay ng mga ito, ginamit niya ang pagiging Lannister. Nakipag-bargain siya na ibibigay lahat ng gusto ng grupo kapalit ng kanyang buhay. Kaya sinamahan sila ng mga locals sa Red Army Camp ng mga Lannisters. Dahil sa plano ng mga Dothraki na tumawid ng Black Sea, nang atake na ang mga ito sa mga local tribes para makalakam ng pera at makabili ng mga bangka. Ngunit hindi nagustuhan ni Daenerys ang panggagahasa ng mga kalalakihan kaya pinatigil niya ang mga ito. Pero umalma ang isang mandirigma sa pangingialam ng babae. Hindi umano ito Dothraki kaya wala itong karapatan na magmando sa kanila. At nagsumbong pa ito kay Khal Drogo. Ngunit kinampihan ng hari ang asawa kaya naglaban ang dalawa. Nagkaroon ng sugat si Drogo kaya pinagamot ito ng asawa sa nahuli nilang mangkukulam. Ayaw ng mga Dothraki ang ginagawa ni Daenerys pero wala rin silang magawa dahil hinayaan lang ito ni Drogo. Ngunit ang hindi nila alam ang maliit na sugat na iyon ang siyang magdadala sa kanilang hari sa kamatayan. Nang magkatipon-tipon na ang mga lords ng kasundaluhan ng Winterfell, buo ang kanilang suporta sa pamamahala ni Robb. Kaya kinagabihan, nagpaalam na ito sa kapatid na si Bran. Inihabilin nito sa nakakabatang kapatid ang buong Winterfell at alagaan ang bunso nilang si Rickon. Maya-maya ay dumating na din sa camp ng Stark si Catelyn at ang loyal nitong sundalo na si Roderick. Dito pinabasa ni Robb sa ina ang sulat galing kay Sansa pero alam nilang utos ito ni Cersei. Hindi pumayag si Catelyn na luluhod lang sila sa mga Lannisters.
Dahil papatayin din umano sila ng mga ito kaya mas mainam na makipaglaban kesa gawin silang alipin or mamamatay din naman silang lahat. Pagdating ng grupo ni Tyrion sa Red Camp ng Lannister, hindi na nagulat ang kanyang ama nang makita siya. At dito niya nalaman ang nangyari sa King's Landing, na siya ang papalit na Hand of the King imbes ang kanilang ama na si Tywin. Sinabihan nito ang local tribes na kasama ng anak na samahan muna silang makipaglaban para mas lumaki pa ang gantimpalang makuha ng mga ito. Balik sa King's Landing, nang humarap sa mga tao si Joffrey at Cersei, nakiusap si Sansa kay Joffrey para sa buhay ng kanyang ama. Huwag na umano itong patayin kapalit ng pag-amin nito sa kasalanan at pag-announce sa mga tao na ang batang hari ang siyang nararapat na umupo sa trono. Pumayag naman ang batang hari sa hiling ng dalagang Stark. Binisita ulit ni Varys si Ned sa dungeon. Binalitaan sa mga nangyayari sa labas. Naparating na umano ang army ni Robb para iligtas siya. Na nakiusap umano si Sansa sa bagong hari para sa buhay niya. At dito siya sinabihan ng council na sumunod na lang umano siya sa kagustuhan ni Cersei dahil nangako umano ang mga ito na ipapadala siya sa wall pagkatapos niyang aminin ang pagtatraidor niya at pagproklama na si Joffrey ang nararapat na bagong hari. Ngunit hindi matanggap ni Ned na ipagpalit niya ang kanyang dangal sa iilang taon niya sa mundo. Nang makarating ang paglalakbay ng Stark's army sa kalupaan ng isa nilang kaibigan, ang mga Freys, si Catelyn na ang nakipag-usap sa kanilang pinuno na si Walder. Daang taon na ang pagkakaibigan ng kanilang mga angkan kaya pumayag ang Freys na tumawid sila sa tulay at nagpadala din ng mga kawal si Walder para sumuportahan ang labanan. Yun nga lang ang kapalit nito ay ang pagpakasal ni Robb at Arya sa mga anak ng Freys. Walang nagawa si Robb kundi sumang-ayon sa kasunduang ito para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dahil sa ginawang pagligtas ni Jon kay Commander Mormont, ipinagkatiwala sa binata ang espada ng pamilya nito. Mamanahin sana ito ng anak na si Jorah ngunit pinahiya umano nito ang kanilang pangalan kaya ito lumayas ng Westeros. Ayaw sana itong tanggapin ni Jon pero sabi ni Mormont na siya ang karapat-dapat na gumamit ng nasabing sandata. Maya-maya ay nalaman ng binata galing kay Sam ang balitang naghahanda ng digmaan si Robb. Gusto niyang pumunta at samahan ang kapatid pero may sinumpaan siya sa wall. At dito din niya nalaman na isang Targaryen ang chief ng Black Castle o mas kilala sa tawag na The Wall. Si Aemon Targaryen, ang tumanggi sa Iron Throne kaya ang kapatid nito si Aegon ang naging hari. At pumalit dito ang anak na si Aerys Targaryen, ang sinasabi nilang Mad King kaya nagrebelyon si Robert kasama si Ned para mapatalsik ang nasabing hari. Pagdaan ng ilang araw, lalong lumala ang kalagayan ni Khal Drogo. Kaya kinumbinse na siya ni Jorah na umalis na sila habang may oras pa. Dahil hindi umano siya kilalay ng reyna ng Dothraki pag wala na si Drogo. Magkakaroon umano ng panibagong pinuno ang tribo, isang bago at malakas na pinuno. Ngunit ayaw niyang iwan ang asawa, kaya inutusan na naman ni Daenerys ang mangkukulam na gamutin si Khal. Ngunit sabi ng babae na may kapalit umano ang gagawin nitong ritual para manatiling buhay si Drogo. Hindi nagustuhan ng isang Dothraki ang ginagawa nila sa kanilang pinuno kaya naitulak nito si Daenerys. Hinarap ito ni Jorah at nakipaglaban sa mandirigma. Dahil malala ang bagsak ng reynang buntis kaya wala sa oras na sumakit ang tiyan nito. Dahil sa strategy ng Starks na maghiwalay ng isang decoy na grupo, naisahan nila ang army ng Lannisters kaya nahuli nila si Jaime sa ibang location. Tuwang-tuwa si Catelyn nang makitang bitbit ng grupo ng anak ang kalabang Lannister. Pero masama ang loob ni Robb dahil sa 2,000 kawal na sinakripisyo nila. Walang nakakilala kay Arya sa labas ng castle kaya malaya itong nakapaglakad sa labas. Nang makita ng batang babae ang kaguluhan ng mga tao papunta sa bulwagan. Nakiusyuso siya. Narinig niya ang Hand of the King kaya mabilis siyang sumingit sa mga tao at umakyat sa estatwa. Dito niya nakita ang paglabas ng ama. Namangha si Ned na marami ang napaniwalang traidor siya. At nakita agad niya ang anak na si Arya kaya sinabihan niya ang isang night watch na tumingin sa estatwa. Ilang saglit lang ay inangkin ni Ned ang kasalanang hindi niya ginawa at sinabing si Joffrey ang totoong tagapagmana ng trono. Napangiti ang batang hari sa narinig. Ngunit hindi nito sinunod ang pangakong bubuhayin ng Lord ng Winterfell at i-exile sa Black Castle. Iniutos nitong pugutan ng ulo si Ned. Nagulat si Cersei sa desisyon ng anak na isa umanong kabaliwan ang desisyon nito pero hindi na ito nagpapigil.
Nagsigawan ang mga tao at si Sansa. Gustong lumapit ni Arya sa ama pero bigla siyang pinigilan ng Night Watch, sinabihan siyang huwag nang magsalita at niyakap siya ng mahigpit. Dito na tumigil ang mundo ni Ned. Wala na siyang ibang narinig sa paligid. At nang tingnan niya ulit ang anak, wala na ito sa pwesto. Dahan-dahan na siyang yumuko at tinanggap ang kanyang kamatayan. Nang pugot na ang ulo ni Ned, binitbit ng Night Watcher si Arya, dinala sa likod at pinutol ang buhok gamit ang espada nito. Simula noong umalis si Ned sa Winterfell, palagi na siyang napapanaginipan ni Bran. Na may isang uwak na dumadapo sa pinto ng kanilang libingan at 3 ang mga mata nito. Kaya ng araw na iyon, nagpabuhat siya sa kanyang alalay at bumaba sila sa libingan. Ipinaliwanag ng bata sa babae kung sinong mga ninuno nila ang nakalibing dito. Nakita niya umano ang kanyang ama sa loob. Maya-maya lang ay nagulat sila sa direwolf ni Rickon. Nakita din daw umano nito ang kanilang ama sa libingan kaya hinanap ito ng bunsong kapatid. Nakarating na sa Winterfell ang balita sa pagpugot kay Ned. Ganon din sa camp ng Starks, kaya parehong nagluksa ang mag-ina sa nangyari sa kanilang padre-pamilya. Kinagabihan, napag-usapan ng mga lords na kahit ang totoong tagapagmana ng trono ang maupo, ayaw na ng mga ito na maging tauhan ng mga taong walang kakayahang mamuno sa kanila. Dito nila itinuro si Robb bilang kanilang hari sa norte. Tumiwalag na ang norte sa Westeros at dineklara nilang hari si Robb. Kasunod nito ay kinausap ni Catelyn si Jaime. Bakit umano nito tinulak si Bran sa tower? Pero hindi na ito sinagot ng Kingslayer. Dahil sa masamang ina, masama rin ang bunga. Nag-umpisa ng magpakita ng kasamaan si Joffrey sa trono. Na kahit ordinaryong entertainer na hindi niya kinatuwa ang pagkanta nito ay pinaputulan niya ng dila. Hindi lang yan. Pinakita pa ng batang hari kay Sansa kung ano ang ginawa nila sa ulo ni Ned. Habang wala si Jaime, ibang Lannister na naman ang kasiping ni Cersei. At nalaman na rin nila na hawak ng Starks ang kanilang kapatid. Ayon kay Tyrion mukhang mananalo ang Starks sa digmaang ito. Inulit din ng ama na pupunta siya ng King's Landing para maging hand ni Joffrey. Sana daw kung hindi ganito ang nangyari, madali lang sana nilang kausapin si Ned para sa kapayapaan ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit huli na umano ang lahat. Dahil sa nangyari sa ama, mas lalong naging determinado na umalis ng Black Castle si Jon kaya hindi na ito napigilan ni Sam kahit hamarang pa ito sa daan. Ngunit sinundan siya ng mga ito sa kagubatan at pilit pinaalala ang sinumpaang tungkulin sa wall bilang isang Night's Watch. Dahil dito, walang nagawa si Jon kundi bumalik sa Black Castle. Nang mga sandaling iyon, pinalitan ng Night's Watch ang pangalan ni Arya. Simula daw ngayon, siya na umano si Arya na isang batang lalaking orphan. Maglalakbay umano sila papuntang wall kasama ang mga kriminal at mga walang silbi sa lipunan. Kaya inorient siya nitong wag nang makihalubilo sa iba dahil pag nalamang isa siyang Stark, isusumbong siya sa bagong hari kapalit ng kalayaan at ang masaklap, gagahasain pa umano siya. At pag iihi umano siya, kailangan niyang lumayo sa kakahuyan na walang nakakaalam. Bago sila umalis, makakasabay niya si Gendry ang bastardong anak ni King Robert. At siyempre wala silang kaalam-alam sa katotohanan ito dahil patay na si Ned. Kinabukasan sa wall, nagulat si Jon nang banggitin sa kanya ng commander ang balak niyang pagtakas. Mabuti na lang daw at bumalik siya. Pinangaralan siya ni Mormont na hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng ama. Mas mahalaga umano ang pagbabantay nila sa wall kaysa sa sinong hari ang nakaupo sa Iron Throne. Kaya tinanong siya ng commander kung itinuring ba niyang mga kapatid ang Night's Watch o maging isang bastardo lang habang buhay. Nagulat siya nang tawagin siyang Lord Snow ng commander at isasama umano siya sa labas ng wall para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kabilang bahagi ng pader. Saka hahanapin din nila ang Uncle Benjen niya, patay man o buhay. Kinabukasan, naghanda na ang army ng Night's Watch para sa paglalakbay nila sa labas ng wall. Nang magising na si Daenerys, sinabihan siya ni Jorah na wala na ang kanyang anak. Hindi umano ito nakasurvive dahil lumabas itong premature. At paglabas niya sa kanyang tent, iilang Dothraki na lang ang natira sa kanila. Ayon kay Jorah, sama-sama ang tribo sa bagong pinuno na matapang at malakas. Nanlumo ang babae nang makitang walang pagbabago ang kalagayan ni Khal Drogo. Kaya ng Gum-Abi na, dito na nagdesisyon si Daenerys na bitawan ang asawa.
Maya-maya lang ay umiiyak siyang tinakpan ng unan ang mukha ni Drogo. Bilang tradisyon ng Dothraki, inihanda na nila ang pagsunog sa pumanaw nilang pinuno. Nagulat si Jorah nang isasama ng babae ang 3 itlog ng dragon na regalo sa kasal nila ni Khal Drogo. Dapat umano itong ibinta ni Daenerys para makabili sila ng malaking barko, tumawid sa Westeros at mamuhay ng marangya habang nabubuhay. Ngunit sagot nitong hindi umano ito pwedeng ibinta. Alam ni Jorah ang plano ng babae na sasama ito sa pagsunog kay Khal Drogo, sinubukan niya itong pigilan. Pero determinado si Daenerys. Dahil alam niyang anak siya ng dragon, alam niyang hindi siya mapapasok. Napatunayan niya ito noong inilagay niya sa baga ang isang itlog ng dragon. Napaso ang palad ng kanyang alalay pero hindi ang palad niya. Kasama nilang sinunog ng buhay ang mangkukulam. At nang malakas na ang apoy, walang takot na lumapit ang babae sa nagliliyab na mga kahoy. Nang sumunod na araw, puro usok na lang ang natira sa burning site. Nilapitan ito ni Jorah at iba pang Dothraki. Dito sila namangha nang makita si Daenerys na nakaupong buhay sa gitna ng tupok na mga kahoy. Nasa kandungan at balikat nito ang 3 maliliit na dragon. Hindi makapagsalita si Jorah kaya bigla na lang itong lumuhad. Lumuhad at yumuko din ang mga Dothraki nang makitang tumayo si Daenerys. At sabay nilang narinig ang munting sigaw ng maliliit na mga dragon. Sana nagustuhan nyo ang Season 1 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.